Sa puso ng isla ng Panay, may isang liblib na barangay na tinatawag na Talabong. Payapa ang komunidad, bagamat bihirang puntahan ng mga taga-lungsod. Ang mga tao ay relihiyoso, masisipag, at matitipid sa salita. Ngunit isang gabi ng Nobyembre, dumating ang isang bagong pari, si Padre Mateo, para pamahalaan ang lumang simbahan sa tuktok ng burol. Maputla siya, matangkad, at laging nakasuot ng itim na sutana kahit sa ilalim ng mainit na araw. Ang kanyang mga mata ay tila may aninong itinatago, malamig at malamlam, ngunit hindi mo may kakaila ang galing niya sa pangangaral. Pagdating niya, tila naging masigasig muli ang mga tao sa pagsisimba. Linggo-linggo, puno ang simbahan. Ngunit kasabay ng pagbabagong ito, nagsimula ring mawala ang mga alagang hayop sa baryo, manok, baboy, kambing. Sa unay inisip ng mga tao na gawa ito ng mga magnanakaw. Pero nang makitang walang dugo, walang bakas, at tila nilamon na lang ng lupa ang mga hayop, nagsimula na ang mga bulong-bulungan. Hala, baka aswang na to, sabi ng isang matandang babae. Ay, huwag kang ganyan. May bagong pari na tayo. Mas mabuting magdasal ka kaysa manakot, tugon ng isa. Ngunit hindi tumigil ang mga kababalaghan. Sa gabi, may mga naririnig na ungol sa gubat. Isang lalaki sa kabilang baryo ang natagpuang nakabitin sa puno, tuyot ang laman, parang sinipsip ng kung anong nilalang. At sa tuwing may nawawalang tao, may misa kinabukasan, at ang sermon ni Padre Mateo ay laging tungkol sa pagtanggap ng sakripisyo. Isang gabi, hindi na nakatiis ang binatang si Carlo, isang seminaristang pansamantalang naninirahan sa kumbento. Narinig niyang may ingay mula sa ilalim ng altar. Nang kanyang silipin, may nakita siyang lihim na lagusan patungo sa isang kuweba sa ilalim ng simbahan. Tahimik siyang bumaba, may hawak na kandila. Sa dulo ng kuweba, nakita niya ang isang bagay na di niya makakalimutan habang siya'y nabubuhay, si Padre Mateo, nakaluhod sa harap ng isang altar na may itim na cross, at sa gitna, isang bangkay ng kambing, hinihigop ang dugo nito na parang nauuhaw na hayop. Ang mga mata ni Padre Mateo ay nagningning, hula, tulad ng apoy. Ah, Padre, nauutol na tanong ni Carlo. Ngunit huli na. Lumingon ang pari, at sa isang kisap mata, lumipad ito papalapit kay Carlo, ngunit hindi bilang tao. Ang anyo niya'y kalahating tao, kalahating paniki, may mahabang dila at matutulis na kuko. Ngayon, alam mo na, hindi lahat ng nagsusuot ng sutana ay banal. Nagising si Carlo makalipas ang 2 araw sa bahay ng isang albularyo sa katabing baryo. Siya'y sugatan at parang pinagsamantalahan ng isang bangungot. Sa kanyang palad, may sunog na marka ng krus, itim, hindi pula. Mula noon, umalis si Carlo sa seminaryo at nagsimulang gumalugad sa iba't ibang lugar ng Visayas. Dala ang babala, may mga aswang na hindi lumilipad sa dilim, kundi nangangaral sa liwanag. At ang simbahan sa Talabong. Sinunog ng mga tao makalipas ang 1 buwan. Ngunit ayon sa iba, sa tuwing Andas, may misa pa rin daw na nagaganap doon. Walang pari, walang tao, pero may naririnig na sermon mula sa abo.